Ang langit noong gabing iyon, maulap at malamig, ay umangat na parang isang itim na kortina, na nagsiwalat ng isang eksena na kakaunti lamang ang mangahas na paniwalaan na maaaring mangyari sa totoong buhay. Isang kwento, hindi isang alamat, hindi isang kwentong multo, ngunit isang bagay na nangyari sa harap ng ating mga mata. 0 oras, 3 oras. Naramdaman mo na ba na nabubuhay ka sa isang paralel na mundo, kung saan sa gitna ng agos ng buhay, tahimik pa ring nagkukubli ang mga espiritu at misteryosong nilalang, naghihintay ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga sarili. Akala ko noon hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganoon. Pero nang marinig ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang maniwala na hindi tayo nag-isa. Isipin ang isang lalaking nagngangalang Tito. Isang lalaking hindi katulad ng sinumang makikilala mo sa totoong buhay. Hindi siya isang ordinaryong tao. Marahil, kung una mo siyang nakilala, akalain mo na si Tito ay isang makasalanang tao. Taong nabubuhay sa dilim, may mga galos sa katawan at isang hindi malilimutang nakaraan. Pero kung tutuusin, natagpuan ni Tito ang liwanag sa sarili niyang paraan. Gayunpaman, kapag ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang isang pisikal na gawa, ngunit isang pakikipaglaban sa mga multo ng nakaraan, ang kwento ni Tito ay naging isang mapanganib at misteryosong paglalakbay. Isang paglalakbay na kapag pumasok ka, hindi ka na makakabalik. 3 oras, 10 oras. Hindi takot na tao si Tito, ngunit hindi niya maiiwasang matakot sa madilim na gabi na mag-isa siyang nakahiga sa lumang bahay, kung saan patuloy pa rin sa kanya ang mga larawan ng nakaraan. Ang mga gabing hindi siya makatulog, hindi dahil sa gutom o pagod, kundi dahil sa isang bagay na hindi maipaliwanag ang nagsimulang lumitaw sa kanyang panaginip. Kakaibang mga imahe, walang pangalan na mga tunog at mga figurang nagkukubli sa dilim. Hindi siya makatakas. Hindi niya maiwasang isipin ang nangyari nang magpasya siyang tiisin ang pisikal na sakit na ito sa kanyang sarili, minsan sa isang taon, tuwing Holy Week. Baka sangkuko ang dugo at ang mga hiyawan sa loob niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin yon. Ang alam lang niya, sa mga sandaling iyon na nalubog sa sakit, may nagbago sa loob niya. Isang panata. Isang pangako sa kanyang sarili, at sa isang hindi nakikitang puwersa. 10 oras, 20 oras. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Tito para sa kanyang espesyal na seremonya, may nangyaring hindi niya malilimutan. Nang tumahimik na ang lahat sa paligid na tanging ang tunog ng hangin na sumisipol sa mga siwang ng pinto ang maririnig, isang figura ang lumitaw mula sa dilim. Isang babae kakaiba-iba. Sa isang iglap lang, ang buong espasyo sa paligid niya ay tila nilamon ng isang supernatural na puwersa. Isang mabahong amoy ang bumangon mula sa hangin, at sa kanyang mga mata, isang kakaibang liwanag ang kumislap. At pagkatapos, ang mga yapak na yon napakalapit at hanggang ngayon. Biglang bumangon ang takot sa puso ni Tito. Paanong dumating ang babaeng ito sa ganitong oras? Ito ba ay isang tanda? O isang pagsubok, isang babala sa kung ano ang darating? 20 oras, 30:00. Maya-maya pa may sumakit. Isang hindi maisip na sakit. Ngunit hindi iyon pisikal na sakit. Nanggaling ito sa loob sa kaibuturan niya. May nagising. At doon nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang isang kaibigan na palaging kasama ni Tito ay nagsimulang mapagtanto na ang lahat sa paligid nila ay hindi na normal. May nakatagong mapanganib. Papalapit na ang mga maitim na nilalang na ngayon lang narinig ng mga tao.
Paranoia lang ba ng isang haunted person ang nararanasan ni Tito, o talagang may invisible force na kumokontrol sa lahat? 30-00 tandang bawas 40-00. Ngayon, kailangang harapin ni Tito at ng kanyang mga miyembro ng pamilya ang mga hamon na hindi inaasahan ng sinuman. Sunod-sunod na nangyayari ang mga pangyayari na hindi nila mapipigilan. Ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ang mga multo mula sa nakaraan ay lumilitaw, at ang mga palatandaan ng kaparusahan ay unti-unting nahayag. Ngunit ang malaking tanong ay nananatili, posible bang labanan ang hindi nakikitang mga puwersa? Posible bang takasan ang isang sumpa na matagal nang sinumpaan? At sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ng pagsisisi, kundi ng sakripisyo. Isang sakripisyo na hindi lahat ay handang harapin, ngunit minsan, tanging sakripisyo lamang ang makapagpapalaya ng isang kaluluwa sa kadiliman. Noong gabing iyon, nang huminahon ang lahat, isang bagay ang mararamdaman mo. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo, at hindi lahat ng pinaniniwalaan natin ay magliligtas sa atin. Madilim ang gabi, tahimik ang kalawakan, tanging ang ingay ng hangin sumisipol sa mga lumang puno. Sa maliit na bahay, ang mahinang liwanag ay kumikinang sa isang nag-iisang figura na nakatayo pa rin sa harap ng isang lumang larawan ng krus. Si Tito, isang lalaking may kalyo na mga kamay, isang mukha na puno ng mga galos, ay nahuhulog sa malalim na pag-isip. 0 oras, 5 oras. Hindi ordinaryong tao si Tito. Kung nakilala mo siya sa kalye, maaari mong isipin na siya ay isang mandarambong, isang taong nabubuhay sa anino ng lipunan. Ngunit kung ano ang nakatago sa likod ng hitsura na iyon, hindi mo malalaman. Hindi siya masamang tao, at least hindi sa paraan ng pag-isip ng mga tao. Siya ay isang tao ng nakaraan, isang madilim na nakaraan, puno ng kasalanan at sakit. Ang mga mata ni Tito ay naglalaman ng mga kwento na hindi kayang sabihin ng kahit sino. Ang mga araw na namuhay siya sa mga anino, nakalubog sa droga at karahasan, parang anino na hindi nakikita sa lipunan. Hindi pinanganak si Tito para maging ganito. Ngunit dahil sa mga nakaraang pagkakamali, itinulak niya ang sarili sa landas na ito. Isang landas na walang daan palabas, kung saan may mga laban lamang sa kanyang sarili. Pero bakit nagbago si Tito? 5 oras, 10 oras. Naalala ko nung una kong nakilala si Tito, noong bata pa ako. Siya ay isang kamag-anak, ngunit hindi ko siya maintindihan. Sa tuwing nakikita ko siya, lagi akong may nararamdaman na kakaiba, na para bang hindi siya kabilang sa mundong ito. May madilim na nakaraan si Tito na siya lang ang nakakaalam. Isang nakaraan na puno ng mga pagkakamali, mga maling desisyon na humantong sa kanya sa underworld, kung saan ang droga at karahasan ay naging kanyang mga kasama. Wala siyang pamilya, walang makakasama, at hindi siya nagpakita ng kanyang emosyon. Isang malamig, malungkot, at medyo nakakatakot na lalaki lang ang nakita ng mga nasa paligid niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay isang hindi maipaliwanag na sakit. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa, ngunit pinagsisisihan niya ang pagpayag niya sa sarili niyang mahulog sa spiral ng kasalanan. Nabuhay si Tito ng walang saya. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa mahabang gabing walang tulog na nagulat sa mga bangungot. Ibang-iba na siyang tao noon bago siya hilahin pababa ng mga multo noon. 10 oras, 20 oras. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang makilala niya ang isang taong nagligtas sa kanya mula sa kanyang sarili.
Hindi naniniwala si Tito sa mga espiritual na bagay, hindi siya naniniwala sa kaligtasan o kapatawaran. Ngunit isang pagkakataong makatagpo ang ganap na nagpabago sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, habang malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa mga kaaway sa underworld, muntik nang mamatay si Tito. Ngunit siya ay iniligtas ng isang estranghero. Siya ay hindi isang doktor, ngunit isang matandang, mahirap na lalaki na nakatira sa isang maruming bahay. Hindi kilala ng lalaki kung sino si Tito, ngunit handang tumulong sa kanya. Pagkagising ay may kakaibang naramdaman si Tito. Hindi na siya nakaramdam ng takot, hindi na nakakaramdam ng pagka-stuck. Gumaan ang pakiramdam niya sa puso niya, parang may nagbabago sa loob niya. At doon niya napagdesisyonan na baguhin ang kanyang buhay. 20 oras, 30:00. Mula noon, nagsimula na si Tito sa kanyang paglalakbay sa pagsisisi. Hindi siya pumunta sa mga mararangyang lugar, hindi naghanap ng mga sikat na guro, ngunit bumalik sa mga sinaunang paniniwala, sa mga ritual na hindi niya maipaliwanag. Taon-taon, tuwing Semana Santa, kusang loob na tinitiis ni Tito ang hindi maisip na sakit, siya mismo ang ipinako sa krus. Isang ritual na hindi lahat ay nangangahas na gawin. Maaaring isipin ng mga tao na baliw siya, ngunit para kay Tito, ito lang ang tanging paraan para mabayaran niya ang mga pagkakamali niya noon. Ito lang ang tanging paraan para maramdaman niya ang pagsisisi sa kanyang puso. Hindi niya ito ginagawa para sa sinuman. Ginagawa niya ito para sa sarili niya, para mabayaran ang utang na naidulot niya. Isang ritual ng pagsisisi na tanging mga taong tulad ni Tito ang makakaintindi. Masakit, nakakamanhid, ngunit nakakapagpalaya din. 30:00 tandang bawas 40:00. Naniniwala si Tito na, sa mga sandaling iyon, hindi lang niya binabayaran ang kanyang mga pagkakamali, kundi pati na rin ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga aswang na sumasagi sa kanya sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi isang simpleng ritual sa relihiyon, ngunit isang labanan sa pagitan ng tao at ng dyablo sa kanyang sariling kaluluwa. Sa kanyang mga oras ng sakit, nadama ni Tito ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaunawa, ang presensya ng isang hindi nakikitang puwersa, isang puwersa na hindi niya maipaliwanag. Ito ba ang kapatawaran na matagal na niyang hinahanap? O isa ba itong babala mula sa mundong hindi niya naiintindihan? Alam ni Tito na ang ritual na ito ay higit pa sa pisikal na kilos. Ito ay isang ugnayan ng ibang mundo, isang mundo kung saan ang sakripisyo, pagtubos, at paghihiganti ay hindi mapaghihiwalay na mga konsepto. 40:00 tandang bawas 50:00. Taon-taon, pagdating ng Holy Week, bumabalik si Tito sa lumang bahay, kung saan nagsimula ang mga bangungot, kung saan niya kinukumpronta ang kanyang madilim na nakaraan. Hindi niya alam kung makakatakas pa ba siya sa anino ng nakaraan. Sa katahimikan ng gabi, tila umaalingaw ang kakaibang ingay mula sa kung saan, na walang maliwanag na pinagmulan. Umihip ang hangin sa mga puno na gumagawa ng kakaibang tunog na parang mga bulong ng dilim. At sa gabing iyon, may dumaan na jeep na may dalang kwentong hindi makakalimutan ni isa sa kanila. 5:00. Si Tito, pagkatapos ng mga taon ng pakikibaka sa kanyang nakaraan, ay nakatagpo ng kaunting kapayapaan nang simulan niyang muling itayo ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang buhay ay hindi kailanman madali. May mga bagay na, gustuhin mo man o hindi, ay laging hahanap ng paraan para bumalik at habulin ka.
Isang gabi, habang pauwi si Tito pagkatapos ng isang araw na trabaho, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng isang kababalaghan na susunod sa kanya habang buhay. Ang gabing iyon ay hindi katulad ng iba. Hindi naman umuulan, pero malakas ang hangin, parang may nagkukubli sa dilim. Umupo si Tito sa jeep katabi ang ilan pang pasahero. Tahimik ang buong sasakyan, tanging tunog lang ng makina ang maririnig. Noon ay may sumakay na babae sa kotse. Kakaiba ang itsura niya, walang nakakakilala sa kanya. Nakasuot siya ng lumang itim na damit, mahaba at nakalugay ang buhok na nakatakip sa mukha. Umupo siya sa upuan, nakatingin lang sa kawalan, na parang walang pakialam sa paligid. Kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, na para bang may mali simula nang sumakay siya sa sasakyan. 5 oras, 10 oras. Ang isa sa mga pasahero, isang binata na nakaupo sa malapit, ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya, na para bang hindi siya tao. Isang mabahong amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin, na nagpasimangot sa lahat ng nasa sasakyan. Ang amoy na ito ay hindi amoy ng mga hayop o nasirang pagkain. Parang bulok na amoy, mabigat, kakaiba. Pakiramdam niya ay hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit isang bagay mula sa kadiliman. Habang palalim ng palalim ang kanilang pagpasok sa ilang na daan, mas lalo silang nakaramdam ng takot. Tumingin si Tito sa paligid at napansin niyang hindi mapalagay ang lahat. Biglang may kakaibang ingay mula sa likod ng sasakyan na parang may sumusunod sa kanila. Walang nangahas na lumingon, ngunit naramdaman ng lahat ang presensya ng isang bagay. Isang hindi maipaliwanag na presensya. 10 oras, 15 oras. Nagpatuloy ang pag-ikot ng jeep sa ilang nakalsada. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas ang tensyon sa hangin. Isang lalaking nakaupo sa tapat ng kakaibang babae ang nagsimulang makaramdam na parang hindi siya makahinga. Kumalat sa buong katawan niya ang nakakakilabot na pakiramdam. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit habang tinitignan niya ito, mas naramdaman niya ang presensya ng isang nakakatakot na puwersa. Ngunit pagkatapos nang ang kotse ay umiikot sa isang liko, lahat ng mga pasahero ay nagulat. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, maikli at puno ng takot. Biglang huminto ang buong sasakyan. Noon nila nakita ang kanyang anino, isang anino na ngayon ay nagbago na. Hindi na ang babaeng nakita nila noon, kundi isang halimaw na nilalang. Isang nilalang na sa alamat ng Pilipinas ay tinatawag na aswang. Hindi na siya tao. Ang kanyang mga mata ay duguan, ang kanyang mga braso ay nakauna, at ang kanyang mga labi ay nakabuka na may matatalas na ngipin. Ang baho ng pagkabulok ay mas malakas kaysa dati. Nakaramdam ng lamig si Tito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na para bang totoong kasamaan ang kanyang kinakaharap. 15 oras, 20 oras. Tumaas ang takot, walang nangahas na gumalaw. Nagsimulang gumalaw ang mga nakapaligid na pasahero, lumingon sa kanya ang mga nag-aalalang mga mata, ngunit walang nangahas na magsalita. Ang lahat ng tao sa kotse ay tila nagyelo sa isang nakakatakot na sandali. Alam ni Tito na hindi ordinaryong nilalang ang aswang. Ang mga ito ay mga nilalang na nagbabago ng hugis na maaaring magkaroon ng anyo ng sinuman at palaging sinasamahan ng mga kakaibang supernatural na fenomena. Dumating sila upang manghuli, upang sirain ang mga hindi alerto. Ang pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Tito ay patuloy na nadagdagan, at nagsimula siyang makita na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay maipaliwanag ng katwiran.
Kapag may kakaibang ingay na nagmumula sa labas, parang may nakaabang sa paligid ng jeep, biglang may narealize si Tito na nakakatakot. Hindi lang siya ordinaryong aswang. Siya ay isang nilalang na mas malakas, mas uhaw sa dugo, at madaling sirain silang lahat sa isang kisap mata. 20 oras, 30:00. Biglang napaatras ng malakas na puwersa ang jeep dahilan para tumagilid ito. Ang lahat ay nagpanik, sumisigaw, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Nakita siya ni Tito na papalapit. Sa dim light ng headlights ng sasakyan, mas naging nakakatakot ang mukha niya. Hindi na tao, isa na siyang ganap na kakaibang nilalang. Isang malamig na hangin ang umihip at ang lahat sa loob ng sasakyan ay tila natatakpan ng malabong ambon. Ang kanyang mabibigat na yabag, ang kanyang paghinga, ay parang isang paparating na bangungot. Ang buong sasakyan ay tila huminto sa oras, na tila ang lahat ay nagyelo sa takot. Napagtanto ni Tito na, sa pagkakataong ito, ang labanan ay hindi lamang sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, kundi sa pagitan ng buhay at kamatayan. At nahaharap sila sa isang bagay na higit pa sa anumang nalaman nila. Makaligtas kaya si Tito at ang mga tao sa jeep ngayong gabi. Semana Santa, isang araw kung saan ang pananampalataya at pag-asa ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga gawa ng debosyon. Ngunit para sa pamilyang ito ay isang araw kung saan ang trahedya ay dumating tulad ng isang mabagsik na bagyo na nagdadala ng sakit na walang lunas. 0 oras, 5 oras. Kapatid ni Tito, malakas siyang tao, taong laging marunong protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa ilalim ng matigas na shell na iyon ay isang mahinang kaluluwa, puno ng sakit na walang nakikita. Iniisip ng bawat isa sa pamilya na siya ay namumuhay ng isang matatag na buhay, ngunit sa katunayan, siya ay nagdadala ng isang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Sa Semana Santa, kapag ang lahat ay nagdarasal, naggunita, at naghahanda para sa mga sagradong ritual, isang hindi inaasahang trahedya ang nangyayari. Tinapos ng kapatid ni Tito noong gabing iyon ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Walang nakakaalam ng dahilan, kaya lang sumuko siya sa lahat. Isang sinturon ang humigpit sa leg, at isang kaluluwa ang umalis na nag-iwan ng isang pamilya na nasira sa sakit. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang isang pisikal na pagkawala, kundi pati na rin ang simula ng isang serye ng mga kakaibang fenomena sa pamilya. 5 oras, 15 oras. Matapos pumanaw ang kapatid ni Tito, nagsimulang magbago ang lahat sa pamilya. Walang nangahas na sabihin ito ng malakas, ngunit naramdaman ng lahat ang presensya ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa una, ito ay maliliit na fenomena lamang. Nahulog ang isang tasa ng hindi nahawakan. Ang mga bagay ay inilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa ng walang dahilan. Isang katok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi nang walang tao sa bahay sa malapit. Si Tito, kahit na nahaharap na siya sa mga mahiwagang bagay noon, hindi niya akalain na magmumulto ang kanyang pamilya sa ganitong lawak. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang silid, may narinig siyang bulong mula sa kung saan. Pamilyar ang boses na para bang pag-aari ng kanyang kapatid,
Ngunit malamig at tuyot na boses na para bang nanggaling sa malayo at madilim na lugar. Napatayo si Tito sa gulat pero wala naman. Mahigpit pa rin ang pagkakasara ng pinto ng kwarto, walang tao. Gayunpaman, nang lumingon siya sa salamin sa silid, ang imahe ng kanyang ate ay parang malabong multo, lumilitaw saglit at saka naglalaho. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang gulugod. 15:25:00 Araw-araw, ang mahiwagang fenomena ay patuloy na tumaas. Isang umaga, habang naghahapunan ang pamilya, biglang nahulog ang isang painting na nakasabit sa dingding na nagkapira-piraso. Ang mga buntong hini niya, hindi nakikitang mga yabag at hindi malinaw na mga figura ay lumitaw sa gabi. Hindi makatulog ang buong pamilya, nabuhay sila sa takot, na parang may puwersang nagbabantay at naghihintay. Isang gabi, nagising si Tito sa gitna ng isang bangungot. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang kapatid na babae sa kanyang pangalan, umaalingaw-ngaw sa madilim na silid. "Tito, help me," pero paglabas niya, kadiliman lang at walang tao. Wala na ang ate niya, pero parang hindi pa umaalis. Ang mga palatandaang ito ay hindi maaaring nagkataon lamang. Hindi kaya sinusubukan ng mga multo na parusahan ng pamilya dahil sa hindi nalutas na kasalanan? May kaugnayan kaya sa mga pangyayaring ito ang nangyari sa nakaraan? Hindi naman pwedeng umupo na lang si Tito at maghintay. Pakiramdam niya ay isang paalala ang hitsura ng kanyang kapatid. Ngunit ito rin ay parang isang sumpa, isang paghihiganti mula sa kabilang mundo. 25:00 tandang bawas 40:00. Sa lalong kakaibang fenomena, tumaas ang tensyon sa pamilya. Parehong napansin ni Tito at ng kanyang ina ang pagbabago ng kapaligiran. Ang lahat sa pamilya ay tila natatakpan ng isang patong ng madilim na ulap. Hindi na kinaya ng lahat. Ang nanay ni Tito, na noon pa man ay malakas, ngayon ay nagsimulang makaramdam ng presensya ng hindi maipaliwanag na puwersa. Isang gabi, nang magkakasamang nakaupo ang lahat, biglang tumayo ang nanay ni Tito at sinabing, "She is restless. She is seeking revenging, but not just for herself, but for what we have done." Nabigla ang sinabi ng ina ni Tito. Ano bang nagawa nilang mali? Nagsimulang mamuo sa kanilang isipan ang mga tanong na hindi nasasagot. Ang kapatid ba ni Tito, noong siya ay nabubuhay, ay nagdala sa loob niya ng isang malaking galit, isang pagkabigo na siya ngayon, pagkatapos ng kamatayan, ay naghahangad na lutasin? Ang mga mahiwagang fenomena ba na ito ay paghihiganti lamang ng isang hindi napalayang kaluluwa? 40:00 tandang bawas 50:00. Hindi na makaupo si Tito. Nagpasya siyang malaman ang higit pa tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay na ito. Humingi siya ng mga sagot mula sa mga matatanda ng nayon na nakakilala sa kanyang kapatid na babae. Isang matandang babae, nang marinig ang kwento, ay nagsabi kay Tito ng isang sinaunang alamat,
Kapag ang isang espiritu ay namatay ng hindi makatarungan, kung hindi pinalaya, ito ay babalik upang parusahan ang mga itinuturing nitong nagkasala. Ang espiritong ito ay gagawa ng paraan upang sirain ang lahat na magdulot ng kaguluhan sa buhay ng mga nakapaligid dito. Ang kwentong ito ay kinilig si Tito. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang paghihiganti ng kanyang kapatid na magdulot ng paghihirap sa kanyang pamilya. Ngunit paano niya mapalaya ang kanyang espiritu? At kaya ba niyang harapin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nang ang lahat ay tila nalubog sa kadiliman ng nakaraan? Sa sobrang itim na dilim, sa gitna ng bangungot na hindi pa natatapos, may naramdaman si Tito na nakakatakot na papalapit. Hindi lamang mga hindi nakikitang figura mula sa nakaraan, ngunit isang bagay na madilim at mapanganib na nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang malaman. 0 oras, 5 oras. Ang buhay ni Tito ay hindi na isang paglalakbay para makahanap ng kapayapaan. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at ang mga kakaibang fenomena na bumabagabag sa kanyang pamilya, pakiramdam niya ay hindi na niya maitatago. Lalo na pagkatapos niyang makita ang mga bagay na lampas sa kanyang naiisip, mga hindi maipaliwanag na nilalang, mga galit na espiritu na sinusubukang sumama sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Tuwing gabi, kapag siya ay natutulog, ang hindi nakikitang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa bahay. Ang bawat malamig na hininga ay lumilipas na nagpapagapang sa kanyang katawan. Ngunit ang higit na ikinatakot niya ay hindi ang mga multo, kundi ang pakiramdam na ang lahat ng nasa paligid niya ay unti-unting nagiging bangungot na hindi na siya magising. 5 oras, 15 oras. Isang gabi, nang tahimik na ang lahat, biglang nagising si Tito dahil sa nakakakilabot na pakiramdam. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang figura na nakatayo sa dulo ng kanyang kama, ang kanyang kapatid na babae. Ngunit ang figurang iyon ay hindi ang magiliw na kapatid na dati niyang minahal, kundi isang mapaghiganti na nilalang na may kumikinang na pulang mga mata at isang napakapangit na ngiti. "Huwag mo akong paalisin, Tito," bulong ng kanyang ate. Ngunit ang boses nito ay tila nanggaling sa napakalayo na lugar, madilim at makasalanan. Nakaramdam si Tito ng lamig sa kanyang gulugod. Alam niyang hindi ito maaaring panaginip lamang. Doon niya napagtanto na kailangan niyang harapin ang mas malaking hamon. Ang kanyang kapatid na babae ay hindi lamang isang kaluluwa na naghahanap ng kapahingahan, ngunit bahagi ng isang malaking plano ng kabilang buhay. At siya, si Tito, ang tanging makakalaya sa kanya. 15 oras, 25:00. Ang mga kakaibang fenomena ay lalong lumalala. Ang mga bagay sa bahay ay gumagalaw ng mag-isa, ang mga bintana ay biglang nabasag, at ang hindi maipaliwanag na mga bulong ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Hindi makapigil, hindi makatakas si Tito. Para siyang puppet sa kamay ng isang hindi nakikitang puwersa. Unti-unting gumugulo ang isip niya. Senyales na ba ito na malapit na siyang magwakas na hindi niya maisip? O ito ba ay paghihiganti lamang ng isang kaluluwang hindi napalaya? Ngunit sa mga sandaling iyon, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Tito. Siya ay namuhay ng isang makasalanang buhay, nalubog sa kadiliman, droga at karahasan.
Ito ba ang presyo na dapat niyang bayaran? Ngayon, kailangan niyang harapin ang katotohanang hindi niya gustong harapin, pagsisisi. 25:00 tandang bawas 40:00. Araw-araw, lumalala ang mga pangyayari. Si Tito ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang panaginip, mga larawan ng kanyang kapatid na babae, ngunit hindi sila mga larawan ng isang magiliw na kapatid. Isa pa rin siyang multo, ngunit ngayon, sinusubukan niyang hilahin siya pababa sa kanya, isang madilim at masakit na mundo. Pakiramdam ni Tito, ang pagsisisi ay hindi lamang pagsasabi ng sorry o pagdarasal. Ito ay isang mahabang paglalakbay, isang patuloy na labanan sa pagitan ng tao at ng kadiliman sa kanyang sariling kaluluwa. Magkakaroon kaya siya ng lakas para harapin ang kanyang nakaraan? Kakayanin ba niyang harapin ang mga pagkakamaling nagawa niya sa iba? Isang gabi, nang mawala sa isip niya, nagpasya si Tito, hindi na siya tatakbo. Dapat niyang harapin ang mga multo ng nakaraan, tiisin ang mga sakit na iyon at humanap ng paraan para iligtas ang kanyang kapatid, para mapalaya ang kaluluwa nito sa sama ng loob. Ngunit para magawa iyon, alam niyang kailangan niyang bayaran ang presyo. 40:00 tandang bawas 50:00. Isang gabi, nagpasya si Tito na lumahok sa isang sinaunang ritual na narinig niya mula sa isang taga-nayon. Isa itong ritual para tulungan ang mga kaluluwa ng mga hindi pa nakakalabas. Ngunit hindi ito isang madaling ritual. Upang maisagawa ito, kailangan niyang tiisin ang malalaking hamon, harapin ang sakit mula sa katawan hanggang sa isip. Alam ni Tito na ito ang magiging pinakasukdulang pagsubok, buhay o kamatayan. Hindi lang niya haharapin ang mga multo, kundi kailangan niyang labanan ang sarili niya sa mga kasalanan ng nakaraan na dulot niya. Sa pagkakataong ito, wala nang mapagtataguan. Dapat niyang bayaran ang presyo. Ngunit sapat ba ang kanyang sakripisyo para mapalaya ang kaluluwa ng kanyang kapatid? 50:00 tandang bawas 60:00. Ilang oras si Tito na basang-basa sa pawis at luha sa ritual. Siya ay nahaharap sa mga kakaibang guni-guni. Ang mga larawan ng kanyang masakit na nakaraan ay lumilitaw sa kanyang mga mata. Sa tuwing sinusubukan niyang sumuko, isang boses ang tumatawag pabalik, tulad ng isang sigaw para sa tulong mula sa kabilang mundo. Ito ba ay isang imbitasyon o isang bitag na humahantong sa kanya sa kanyang kamatayan? Sa wakas, sa mapagpasyang sandali, napagtanto ni Tito ang isang mahalagang bagay. Upang mapalaya ang kanyang kapatid na babae, hindi siya maaaring mabuhay lamang sa pagsisisi, ngunit dapat niyang harapin ang lahat ng kanyang nagawa, at isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit sapat ba ang sakripisyong iyon para talunin ang mga mystical na nilalang at iligtas ang kanyang pamilya? 60:00 tandang bawas 70:00. Nang matapos ang ritual, bumagsak ang katahimikan. Sovietli and anidien, lahay and analisin, may giyan charigia. Si ananide, nanisene si naniyang siyandang. Kuchoy nai identify miyas kan bay and the it lika ngeten liraname. 0 oras 5 oras. Tito anay man diray siyan anay ni may join with li. Soviet si nanira rera anhin siyan said gilay ahay ni diray. Nanayan si Maria
nen dan yi la elen isin vang lan trong and tai. And then and bit awam yan and I identify it here and the do hukara in. And then e ra ra and then sigika akucha. And vogya gnenan and then nitiam uo an hen and they are. Deo an so bao nan kirn lan trong a hai gitil li a yan lion trong tiel dan. And then e kirn trong gya and a yan and a ang landli and then e trong mingi yan siam and a du a kakuye and e kirn aden e yan de kon. Tito bit identify me tie li si le chavan ne le tie. Si indene so ang tedyan na lene deksan ha. 5 oras, 15 oras. And then a lindas kuay yan de siyan tiyan ti yan lion ne rana ane si ay. Sige ka tito, ni fay chu ene dene di an on yasap baon hunan gibay shuta. And then yan lion and I and identify and the yan. Sige ka aku chak la ndi ilaisin el aden la trong jet ne tito we de anete. And the trong nen nitia trong gani neo and hubi nerlet. Fai haisin gikulinda sigian es katito. Trong ilkon yesit my baygay do anhan yurad nen laway sigika aku chak. Ye ilaisin hidene landlin das ka e gitito we ye shuta jet ene ni e til li e ayane an. Ndiwa ilaisin al ayan lai e tian se and then liva idoi anat e je that chuvite. Katito ra ilaisin ka wimang liya wayam yan chugyadine. And then a lin dan alen e sen tien e dear e. And then a hinden e kway den e sen and ane na. 15 oras, 25:00. And then a ilaisin and I identify and the egg dear venaman. Sike ka ang tito li emay kong miran e aden li lai. E aku chak din ra, and iri din trong ban jet yan siyan. And then aku hai cha li, and then he ane, said jik itu hase ya liante. Tito hiuran, e may gi sa day, siyandi I alen ibaw gi day, atin yu and then. Ilaisin ka ang githap lindan sa gian, and sigikan la ndu andi kulan e vejat inay. And then ni ane atufay e tip niya ane ayan sinyi yubian na. Imay gi si ilidia tito bit ran kon andi fagiray yan siyandi. Anhi and they ekuyay. And si ila yan ay lanilan trong hinti. Ganila bayes kwayan o anla si li kile ay jet ay and fay no. 25:00 tandang bawas 40:00. And then anewe kir na tip del trikwa ijek na tito yan idol high. And then NDVM likon na ilaisin kan tito. La li 5 trong tri tim ay nira. Sike kewi alen ara ka nitiam yu en la ora di trong mi chugya ini. Nia fai and vai ni di dali. Suvay yan nilan zivay na nalendan raa. Stito, giway, ay anesian le ira nangil ane el tronkwe tili. An handi 3/4 di dan li ranidi
and then lirani lai sin kuchak. Antil gilai yani lion trong ti nenan, and bit ran, git yan sian, and andi lien tien lonely. And the I din vai in a quick elikots ganeke, tipdeo. 40, 00 tandang bawas 50, 00. Kuy en, tito lundan litito si enen ikwa. Anhi en sian sed giray a hay ne birsina. Indana yen si Maria, indana hindin iwi aden sian an hijane. Andini ikin an sed giray a yen lion giyaw aden fay wan an kabnane ikway and da enen. Anhi enen rane si enen di trong kos rane anay alen yi de enen ebnita si di yay din vai. Sigika akuchak la nubay adrian enen ensene da agiaden. Tito yay si ran gid na si lne. Ayrnita ya si tel gilay anay lani trong lene dine hong titele. Ilaisin di alen thiu trong man di rani diet kim askuchak anen eden baugiga et ye. Yit lika nifkos lane mai and kos lane ernita vi lane ralayane. Kuchuin katito dia gay an ian gisilay. An si ijethat sulendan si ian lion and laisin and the ian tipia van one trong lana e. Kos lana alin ibaugi han ho in an quadin ye gilay. Aiden ita si ane lan tipnia dan ayan ian gidan. And then ay tayo bine. Kuchuin na alantipli, trong mitritim, trong mailinla, akuchak adan fayla iman, and la indudan liran dan an enene.